Edward Tower, exactly 0, number 36, Paraiso Street. Pasok dito ang station. Kapit Tower. Matagal na ako naghahanap ng mauupahang bahay. Mabuti available ito. Oo, sayang kasi. Hindi ko na rin naaasikaso. Ikaw lang bang mag-isang nakatira dyan? May makakatulong pero... Ganun na nga. Ang father ko matagal na naka-assign sa States. Ando na rin ang sister ko, si Ate Lea. Ako naman, hindi napipirmi rito dahil sa trabaho ko. Bakit hindi nyo nalang ibenta yung lugar? Nasa sales ako. Pwede ko kayong tulungang humanap ng buyer. Hindi. Kasi may sentimental value sa amin to dahil kay Mama. Mister? Mario Valderrama. Mario, pwede na kaya akong lumipat dyan next week? Sige, kung okay sa'yo ang terms ko, ipahahanda ko agad ang kontrata. Kaaway ko yung magdaranas ng pait, ng kabiguan. Sa kanilang pagkalito ay tatakas sa madalian. Sa Amerika ang ama ng yumao, si General Ernesto Valderrama, na kasalukuyang nanunungkulan bilang military attaché at pamangkin ng Estados Unidos. Ang general ay kilala bilang Mr. Clean, masugid na tagapagtanggol ng karapatang kapital. Ang general ay umuwi para sa nibig ng tanging anak na lalaki na si Lieutenant Mario Valderrama na pinasla sa isang ilang na lugar. May hinala na ang gumawa ng bomb ay ang grupo ng ABB. Inaasahan sa madaling syudad. Leave the general alone. Please. Hanggang dyan lang kayo. Hanggang dyan lang kayo! Mapanood dito! Ginamatas mo kayo! Matas na kayo! Bawal dito! Yung tatay ni Mario. Siya si General Valderrama. Tapos yung babae kasama niya, si Ma'am Lea ko. Yung kinukwento ko sa'yo.
Tapos yung bata, yan ang aalagaan ko, apo niya. Ipakilala mong lahat sila sa akin mamaya. O, sige. Asuncion, Leia, condolence. Thank you. alam kong retired ka na, This is your Tita Vicky. but I Say need your hello. help. Upo tayo. I want you to personally supervise the investigation of the death of my son. Yes, sir. Thank you. Maasahan niyo. I want to talk to the press. Yes, sir. Now is the proper time daw. Tara, pare. Interview na natin. General, Good evening, sir. po. Sir? Good evening, sir. Good evening. General, may gusto po kayong sabihin? This is more than a tragedy. Hindi lamang sa aking pamilya, kundi pati na rin sa sambayan. But I've been assured by the authorities that they'll do their very best para malutas kaagad ang kaso ng aking anak. General, we heard that you'll be retiring soon as a military attaché. Yes, I'll be retiring this year. So ano pong plano niyong gawin after this? No immediate plans at the moment. But I can assure you, I will still serve the government with the same zeal and enthusiasm, whichever which way possible. Thank you, sir. Maraming po Thank salamat. you. Okay. I just don't know how we can get over this. A few days bago siya namatay, masaya pa kami nag-uusap sa phone. We were planning this surprise tribute para kay Papa. Magko-compile sana kami ng mga video interviews ng mga friends and co-officers ni Papa sa military. So, paano na ngayon? Itutuloy ko pa rin, even if I have to do it alone. Vicky, ikaw na munang bahala sa brokerage. Oo, don't worry. Akong bahala. Thank you. Pakilala mo na ako sa kanila. Sige. Tayo dun sa harap. Atay na. Come on. Si Karina po, siya yung nakatira dun sa maliit na bahay natin. Karina, Nakikiramay ho ako. Salamat. Ikaw yung isinuot sa amin ni Mario. Karina Salvacion, hindi ba? Mabait ho yan si Mario. Wala ho ako masabi. Mommy, can I eat candy? No, Mumay. Told you it's bad for the teeth. No more na. Hello. Hi. Hi. What's your name? Mumay, are you a friend of my Tito Mario? Yes. English speaking? Marunong magtagalog yan. Sinanay ko sa States. Cute. Pwede maging friends na lang tayo. Kasama. Ay! Ikaw naman, ginulat mo naman ako. Kumusta ka na? Eto, mabuti. Ikaw? Mabuti naman. Ganun pa rin. Pinakukumusta ka ng mga kasama. Alam kong di pa rin nawawala ang galit mo sa kilusan. Sa akin. Mulong, huwag na lang natin pag-usapan. Magtatalo lang tayo. Bakit mag-isa ka? Wala ka man lang kasama. Ba, delikado yan ah. Dito tayo. May kailangan ka ba? Tulong pang pinansya? Eto. Hindi. Hindi yan ang sadya ko. Ano? Ikaw. Hindi na ako naniniwala sa kilusang kinabibilangan mo. Huwag ka mag-alala. Hindi ako sasama sa kabila.
imbestigahan ng mabuti ang suspect na yan. Sa safe house na binigay ng asset. Oh. Kaso kailangan... Baka yan ang killer. Okay? Yes, sir. Eh di, papirmahan mo na para magagawa na natin ng aksyon. Kaya mag-compose ka ng team para if ever na mapirma. Magandang gabi ho. Magandang gabi naman. Pakitignan mo nga itong mga litrato, baka may makilala ka. Yan, kilala mo? Hindi ho eh. May nakita ka bang taong dumalaw sa biktima bago nangyari ang krimen? Wala ho. Anong pagkakakilala mo sa biktima? Alalahanin ho siya. Pag nagkikita ho kami sa labas, tinatanong pa niya ako kung kumain na. May kilala kang Marco? Wala ho. Ang inspirasyon ng iyong mga kabutihan ay mananatiling buhay sa aming mga alaala. Salubungin ka nawa ng mga anghel sa kalangitan tungo sa buhay na walang hanggan, kapiling ng Poong may kapal. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. I would like to thank all of you for being with us in our moment of grief. Sana ay bumilis ang pag-ikot ng gulong ng hustisya para sa kaso ng anak kong si Mario. He wanted to be a general like me. He wanted to be part of the new breed of young officers who would uphold human rights and the power of civilian authority. Kaya sa paglutas natin sa kaso ng aking anak at sa paghahanap ng mga salarin, huwag nating kalilimutan ang karapatang pangtao ng ating mga pinaghihinalaan. Kilala ko ang aking anak. Alam kong ito rin ang nais niyang ipaabot sa ating lahat. Si Mario ay isang tunay na baldarama at wala siyang hinahangad. Kundi ang kapwa niya Pilipino ay mamuhay ng tahimik, maayos, at matiwasay. Nakungsoy na ho yung lugar na yan. Nakita niyo naman nung nagpunta tayo. Facing east ho ang main door. Maswerte dyan. Talaga? At saka, hindi naman ho sa nagyayabang ako, pero lahat ho nang napagbebentahan ko, siniswerte.
Napakalaki naman kasi ng down payment eh. Pwede naman ho, maski na mga 20% muna eh. Nahirang ka na disipulo ng katotohanan at kabutihan. Ikaw ang dudutol sa lahat ng masasama at sa mga kampo ng Pinoy. Sabi ng po sa provincial commander na anumang oras ay bukas ang kumbento sa kanyang pagdalaw. Malaki na itutulong na inyong mga naibibigay sa mga batang walang mga magulang na narito sa kumbento. Hayaan niyo po at makakatid po ang lahat ni Commander. Helen! Ano ka ba, Helen? Sa bahay wala mag-aampo sa'yo. Lumuhod ka. Pagdasal ka sa mahal na bilang at tumigil ang tawad sa kanya. Itaas mo ang buhay. Ituloy mo. Helen, alisin mo sa isip mo ang ideya na lahat ng nakikita mong naka-uniforme na sundalo may sa demonyo. Sabi ng nanay ko, demonyo sila. O sige, bibigyan muna kita ng reservation fee. And then I'll let my secretary call you kung kailan ko mababayaran yung balance. Basta ha, yung gusto ko, huwag mo na yung bibenta sa iba. Magtawagan na lang tayo. Bye-bye. Karina. Karina Salvacion pa. 1 year ang pinirmahan niyang kontrata kay Mario. 4 months na siyang nakatira dyan sa guest house natin sa baba. So far naman, up to date naman ang lahat ng bayad niya sa renta. She and Mumay seem to get along well. Oo nga pa eh. Why don't you invite her in? Para makilala naman natin siya na maayos. Okay pa. Actually, hindi namin pinaupahan ang guest house na yan. It was Mario's decision. Siya lang kasi nandito. But he assured us na okay ka, so we took his word for it. Karina, medyo nag-a-adjust pa kasi kami eh. We're not used to having strangers around. Pero mukha namang mabait ka, magkakasundo naman tayo. Totoo yan, Mami. Very kind si Tita Karina. I understand na nakapagbigay ka na ng sworn statement sa mga pulis tungkol sa pagkamatay ng aking anak. Pero wala ka pa talagang natatandaan na mga suspicious-looking characters na aali-aligid dito noon? Wala ho talaga akong matandaan. Bihira din kami magkita ni Mario. Lagi ho kasi siya nasa operation. Nakakalungkot ho talagang nangyari sa kanya. It's actually hard to accept na wala na siya. I'm very close to him. Mabait yun. Tita Karina, may kapatid ka rin ba? Nag-iisa lang ako. Ang daddy at saka mami mo, nasa na sila? Nandun na sila sa heaven. Kasama ng mga angels. Ay, patay na sila? Karina, pasensya ka na. May kakulitan kasi yan si Mumay eh. Well, if you'll excuse me. Yes? Ace Northwood Realty? Yes. Si Karina Salvacion? Karina Salvacion. Oh, wala pa siya rito. Nasa field? Bakit? Pakisabi na lang tumawag yung landlady niya. Okay, anything else? No, that's all. Thank you.
Hindi ko tayo maintindihan kung ano pinagagagawa niyo. Pero chinek nyo na ba kung ayos lahat ng Karina, katatawag lang ng landlady mo. Tinatanong kung nasaan ka. Sabi ko, nasa field ka. Landlady? Hindi naman ako nangungupahan Sa parents ko ako nakatira. Tina, nagre-report pa ba dito si Sandra? Sino yung medyo weird kumilos? Oo, yun nga, si Sandra nga. Matagal nang lumipat yun. Naku, may utang sa akin yun eh. Pakicheck naman yung file, baka may address. O ano? Ito ba? 25 Muñoz Street, Quezon Oo, City. nakapunta na ako dyan pero matagal na siyang nakalipat. Eto lang ang nakalagay na address dito eh. Ano ba talagang pangalan ng taong yan? Minsan paulit-ulit kong tinatawag na Sandra, pero hindi ako nililingon. Lolo, ang ganda pala ni Lola. Kamukha ni Mami. Ang ganda-ganda. Nung nabubuhay pa ang lola mo, isa siya sa pinakamaganda sa buong Pilipinas. Wow. Sa kanya ako nagmana. Mami, ako. Kanino ako nagmana? Siyempre sa akin. Diba, Mami, pareho tayong cute? Of course. Lolo, pareho ba kaming cute? Oo ba? Kasing kulit mo nga itong anak mo. Paano man? Mana Fine sa'yo. naman ako, no? Lolo, ikaw ito? Why are you wearing this big medal? Well, that's the Archdiocese Award for Humanitarian Services. Ano yun? This one. You know, your lolo saved a lot of lives in the height of a typhoon in the 70s. Talaga, Lolo? Mm-hmm. Para ka palang si Superman, action hero. Helen. Bumangon ka, anak. Ikaw ang lubos na pinagpala. Nahirang ka na disipulo ng katotohanan. Ikaw ang napiling lilipol sa lahat ng masasama at mga kampon ng demonyo dito sa lupa. Magdiwang ka, anak. Bendisyonan mo po ako, Father. Panahon na ng selebrasyon. Malapit ng katapusan ng kasamaan sa mundo. Helen? Kalimutan mo na yan, Helen. Nagtatrabaho ka na. Hindi ho ako napagkakatulog, Father. Parati ko nakikita ang nanay kong umiiyak. Ang tatay kong binaril. Pati ng mga kalaro kong pinatay din nila. Lagi ko po yung napapanaginipan, Father. Magdasal ka, Iha. Ihingi mo ng kapayapaan ang isip mo. Patawarin mo na lang ang mga nagkasala sa iyo at sa mga magulang mo. Sa gayon lamang mapapayapa ang kalooban mo. Sige, kukuha kita ng sleeping pills kung kailangan mo. Huwag na ho, Father.
Walang kapatawaran ang ginawa nila sa akin, Father. Ang Diyos ang nagsabi sa akin. Ako ang instrumento sa paglipol ng mga masasama at tungkulin ninyong ipagdasal ang katuparan ng misyon ko. Kaibigan ninyo ako, Father. Dapat naiintindihan ninyo kung ano ang sinasabi ko. Kaibigan nga kita, kaya pinaalalahanan kita. Kailangan mo ng tulong, Iha. Kailangan mo pumasok sa ospital. Kailangan mo ng doktor. Father, ipagdasal niyo na lang ako at ang mga kasamahan ko. Helen, huwag mo akong takbuhan. Helen, mag-usap tayo gaya nung araw. Helen! Yes, ma'am. Yun ho ang nakaspecify sa contract. May allowance ho na 3 weeks ang shipment. Medyo may problema lang ho, pero don't worry. We'll take care of it. Okay, bye. Leia, I need your signature. What's this? Yan yung mga cargo ng Philster na nilabas sa customs. Yes, sir. You mean it took us 1 month? Nagkagulo na rin kasi dito nang mangyari yung sa kapatid mo. Vicky, kayo nang bahala dyan. Like I said, hanggang monitoring na lang ako. Mas alam niyo patakbuhin ng negosyo eh. You seem to be in a hurry. Yes, I'm in a hurry. My God, the traffic is so bad. I have a 4:30 appointment. Yes, Gary. Could you please sign here? Gary, bukas na lang ito. I'm sorry, I'm really in a rush, okay? Bye-bye, bye-bye. Hello? Yes? Saan direksyon papunta yung sasakyan na anak ko nang matagpuan siya? Going south, sir. Ano ang makikita sa paligid ng scene of the crime? Within 3-kilometer radius, wala. Puro open spaces and open fields. Doon ako nagtataka. Ano ang pupuntahan ng anak ko nung araw na yun? Mga 3 kilometers ahead, sir. Naroon ang San Vicente. Anong gagawin niya roon? Wala siyang kilala doon. Siguro, sir. May nag-iaya sa kanyang pumunta ron. Oo nga pala, General. We already have a lead. Isang suspected member ng Sparrow daw pala. Certain Mark Umbria ang nakita at the scene of the crime. At minamonitor na siya ngayon. Hindi ba, Major? Yes, General. Ginagawa na ho namin ang lahat ng aming makakaya para madaling mahuli ang Sparrow na yon. It's about time. I want my son's case sealed as soon as time possible. Pare, di ba tayo inom? Oo, tara pare. Eto. Kain ka na ba? Ayun! Ayun! Tingin! Ikutan nyo! Hoy! You need some help? I can help you kung gusto mo. Tara, hatid na lang kita. Thanks. You want me to do it? Oh, no. This is fine, thanks. This looks good. All right. Go ahead, Colonel. Where do I look? Towards the camera, please. Great. Yun na nga. Si General Valderrama, matapang yan. When he was still a major, napasabak yan sa mga rebelde sa Samar. Alam mo bang tinamaan yan sa puwet? Oo, natatandaan ko pa yun nung bata pa ako. Nasa States pa kami ni Mama nung mga panahon na yun eh. Duguan, isip mo, niregla. Tapos, nung isang encounter, may nahuli siya, mag-asawang rebelde. Magandang Amazona. Sabi ng mga bata ng papa mo, Sir, top ranking. Nahuli namin. Sugatan yung lalaki.
Nandun ako eh. Nakita ko. Binunot niya yung baril. Tapos? Wala. Ibang kwento pala yon. Wala yon. Wala doon si General Valderrama. Excuse me. Hello? Ma'am, si Sally po ito. Nawawala po rito si Mumay eh. Dala ni Karina, hindi ko po alam kung saan sila pumunta. Tita Karina, akin lahat ito? Oo. Bakit hindi ka ba binibigyan ng mami mo ng ganyan? Hindi. Ang lolo mo? Hindi rin. Ay, hindi ka nila mahal. Ako mahal kita. Si Lolo, mahal ako. Hero ko yun eh. Bakit hindi nila ibinibigay ang gusto mo? Hindi ka nila tinututor. Tsaka hindi ka nila pinapasyal dito sa Tagaytay. Mumay, marunong ka bang magtago ng sikreto? Opo. Okay. Lahat ng pinag-uusapan natin, lahat ng pinag-uusapan natin, sa atin lang ha? Kasi, friends tayo. At saka ako lang ang nagmamahal sa'yo. Ha? Major, hindi namin alam kung saan sila pumunta. Kanina pa sila umalis. Can you please do something? Ma'am! Ma'am! Nandito Major, na po sila, ma'am! nandito na po yung anak ko. I'm so sorry to inconvenience you and I really appreciate it. Thank you very much. Bye-bye. Oh my, saan kayo nanggaling? Mami, sumakay kaming dalawa ni Tita Karina sa horse. Tapos, hindi ako natakot. Karina, I understand na gusto mo lang mag-enjoy si Mumay. Pero sana naman naiintindihan mo na nag-worry kami dito. Hindi namin alam kung ano nang nangyari sa inyo. Nainip po si Mumay dito sa bahay. Naisip ko lang na ipasyal siya. But it's a matter of courtesy na pinaalam mo sana sa amin kung anong plano mo. Hindi naman humasama ang intensyon ko eh. Granting na hindi. Malaking perwisyo itong nangyari ngayon. Kinailangan ko pang tumawag sa mga kakilala ni Papa. And you know he's got a name to protect. What's wrong, baby? Malinis gumawa. Excuse me? Wala. Karina, I hope this doesn't happen again. Tita Karina! Mami! Tita Karina! Sally, please bring her upstairs. Kasalanan mo rin yan. Wala kang panahon sa bata. Pa, busy kasi ako eh. Ano bang pinagkakabalaan mo? Hindi mo naman kailangan tutukan ng gusto ang brokerage. Tuwing tawag ko sa opisina, wala ka. May naasikaso lang ako pa. See? Mahirap talaga maging single parent. Kung hindi ka pumayag makipaghiwalay kay Tony. Pa, pag-usapan ba na naman natin to? Busy lang ako ngayon, but I won't be busy forever. Magkakaroon din ako ng time para kay Mumay. Please? Mumay? Mumay, what did I tell you about eating candies, huh? Where did you get this, huh? Answer me, Mumay. Akin po yan, I don't Mami. care! How many times do I have to tell you no more candies, huh? Puro Tigas dak-dak, na ulo puro mo, ah. dak-dak. Mahirap talaga sa bata ang walang ama. Ang kailangan ng anak mo ito ay disiplina. Give me this. You'll have none of this. Akin Mumay. po yan, Lolo. Mumay? Akin po yan, Lolo. Mumay, I said stop. Akin po yan, Lolo. Mumay, I said no. Stop it. Mumay! I said stop it. Come, I hate you, come Lolo. here. You don't talk to your Lola that way. I said no more candies, so no more candies. Come here. Where did you get them? Tita Karina.
Helen. 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 Eto, uminom ka na muna. Masyado ka na-apektan sa napanood mo eh. Mga hayop sila. Hayop! Siguro, panahon na para magbago tayo ng grupo. Ako, gusto ko na mag-UG. Gusto sana kitang imbitahang sumama sa akin eh. Mas maganda kung magkasama tayong dalawa. Underground? Oo. Doon makakalaban tayo. Mark ang pangalan mo, di ba? Opo! Marco! Yan ang sinulat mo sa harap ng jeep pagkatapos mo siyang barilin! Ha? Hindi po! Aminin mo na! Stay here. Yes, sir. Paro ka! Hindi po, sir! Pinanalaman lang po ako ron. Pinarangan mo ang daan para matotos mo, Bitimano! Pinulot ko lang po yung ilata ng pintura, sir! Sir! Sumagot ka na maayos! Sagot! Opo, sir! Tama na po, Sir, sir! sir. Tama na po kayo. General, siya si Mark Umbria. Suspected member ng Sparrow. Hindi po, sir! Messenger lang po ako, sir! Hindi po, sir! Hindi po! Marky, alam mo bang kaisa-isa kong anak na lalaki ang pinatay mo? Hindi ko po pinatay ang anak niyo! Hindi po! Maawa na po kayo, sir! Wala po akong kinalaman doon, sir! Sir! Ayoko po! Sir! As always, Asuncion, maasahan ka. Salamat. Para sa inyo, anytime. Lalong-lalo na sa mga panahon ganito. Hindi ko nga sukat akalain na mangyari sa akin ang trahedyang ito. Matagal akong nawala. Ito pang naging dahilan ng pagbabalik ko. Sino pang susunod sa aking mga yapak? Alam mo naman, halos lahat ng angka namin ay nasa militar. Mula sa lolo ko, hanggang sa yumaong kong anak na si Mario. Sayang si Mario. Pati itong kapatid kong si Florencia. Dinamay nila ng tinira nila si Colonel Dimagat. Sir, kaninong kwarto to? Sa akin nung bata pa ako. Amin ang buong bloke. Wala nang nakatira dito. Caretaker na lang. Ayaw ko naman paupahan. Dahil masasalaulan. Mabuti na itong ganito. Pag gusto ko magbakasyon dito sa Laguna, may matutuluyan ako. Wala akong kinalaman, sir! Sir! Two times 2 equals? 4! Okay. Sige, doon naman tayo sa Opo. addition. 3 plus 3 equals? 6! Ang galing talaga. Okay. 4 plus 4 equals? 4 plus 4. 4. 1, 2, 3, 4. 8! Hi, Mumay. Aren't you going to say hello to your lolo? Hello, Lolo. Mumay!
Anong itinuturo mo sa apo ko? Math po. Huwag mong tuturuan ng kalokohan, ha? Tita Karina, ano yan sinusulat mo? Wala. So, nung widespread violation of human rights under the dictatorship, anong naging papel ni Papa? Well, let's put it this way. When he was still in the service, your papa, General Valderrama, was a good leader who followed the Constitution. What do you mean by that? He was called Mr. Clean, and that explains everything. Tita Karina, sige na. Play na tayo. Piano tayo. Tatapusin ko muna to. Ba't mo naman lagi yan nire-read? Binabasa mo parate. Momay, importante ito. Mga salita ito ng Diyos. Paglaki mo, kailangan magbasa ka rin ito. Protection natin ito laban sa mga demonyo, sa mga monsters. Monsters? Nakakita ka na yung monsters na ganyan? Ang lolo mo. Si Lolo? Monster? Hindi. Hindi totoo yan. Momay, hindi ba sabi ko sa'yo noon, mayroon akong sikretong sasabihin sa'yo? Opo. Ang lolo mo, demonyo yon. Gusto kitang iligtas sa kanya balang araw. Sir, tingnan niyo nga itong list of interviewees ko. Huwag na itong si Johnny Madrigal. Bakit po? Nakuha ko ito sa listahan ng members ng Army Brigade. Huwag na. Walang masasabing matino yan. Ang senyorita Leamo. Sir, tumawag po siya kanina. Ang sabi po mamaya pa siya uwi, sir. Si Mumay. Natutulog pa po. Ano yan? Sir, kanina ko pa po yan napapansin eh. Kumatok naman ako dyan sa kwarto ni Karina. Walang sumasagot, sir. Pagkat ikaw lamang, Yahweh, ang hukom ng taong nagka. Pumatol ka sa panig ko. Diyos ko, tulungan niyo po kami sa aming mga sabahan. Gabayan niyo po kami. Pagbayan niyo po kami. Iligtas niyo po kami sa mga kampo ng demonyo na nais mag-ari sa ating bayan. Buksain mo ang kaaway. Kami yung ipagtanggol sa nilang kamay. Gumising ka sa dibdib mo katulad. Ngayon ay tulungan. Yamang ito ang hangat mo. Paghari ang katarungan. Iligtas mo kami sa kadiliman. Karina! Maawa ka, O Yahweh. Karina! Mga putang ina nyo! Karina! 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 Bakit ho? Ano yung usok na galing sa loob? Wala ho. Anong wala? Baka may nasusunog yan, ha? Hindi ho. Baka kung anong kalokohan ang ginagawa mo riyan, ha? Damn it! They are consistently denying their involvement sa nangyari kay Mario. In that case, mali ang tinira nyo. Ganun ba, Victa?
Pero ginagawa na ho namin ang lahat ng paraan, sir, para mahuli. You better do something. Hanapin niyo kung sino man ang mga Herodes na yon. I'm starting to lose my patience. Yes, sir. Yes, sir. Pare, kaya pa yan. Tatayo pa yan. Tatayo pa yan. Kaya yan, pare. Pag tumayo yan, isa pang round. Kaya po sa nyo. Hi. Uy, ma'am. Mukhang nagkakasayahan kayo ah. Nanonood ho kami ng boxing eh. Oo. Ito, kumain muna kayo. Uy, Binili salamat ko ma'am. yung- Mukhang masarap to ah. Salamat, ma'am. Pare, ayos mo. Ba, okay yan ah. Sige ho, Ayos nyo, kuhanan ah. ko muna kayo. Thank you uli. Pare, ligawan mo kaya si ma'am. Balita ko, dalaga pa yan. Talaga? Oo. Bye-bye. Yo. Oo, talo ka na. Pambira to eh. Ako na yan, uy. Mamaya na, ako na nasasagot mamaya. Bagay na bagay sa'yo. Hindi ba mas presko sa katawan? Opo, salamat Tita Karina at saka salamat din dito sa Dal. Welcome. Nagustuhan mo? Opo, kaso anong ipapangalan natin sa kanya? Helen. Helen? Bakit Helen? Mumay? Mami, look oh! I have a new doll. Saan mo nakuha yung suit mo? Binili ko para sa kanya. Karina, marami pa naman damit si Mumay eh. Lahat may manggas eh, mainit para sa bata. Well, thank you for your concern. Kaya lang hindi mga ganitong klaseng damit ang bagay kay Mumay. Mumay, go inside and change. We have a meeting with Father Samonte for the children's choir, remember? Pero Mami, maganda naman to ah. Ito na lang susuot ko. Ito na Ikaw lang masyado nang tumitigas ang ulo mo, ha? Huwag mo naman pagalitan yung bata. Don't tell me what to do. Kaya lumalaki ang ulo ng batang yan eh. Alright, Mumay, inside! Mami, ito Mukhang na lang dungis-dungis mo? Maganda Sali pa suit mo sa kanya yung binili ko kahapon, ha? I said inside! Gusto ko to eh. May papablatter ako, sir. Sino? John Mylas, sir. Ba? Ano naman ang oras nyo? Sir. Nakakahiya. Tayo pa naman inasahan ni General. Ngayon pa tayo pumalpak. Now we have to start investigating all over again. Misleading kasi, sir, ang ebidensyang pinagtutuunan natin ng pansin. Kung personal man ang motibo, nung pumaslang, imposible din. At saka, sir, human rights advocate si General. Sinong mag-iisip na pumaslang sa pamilya niya? The only lead we have in this case is the stupid name Marco. Wala na. Yun lang. Marco. San Marco. But that was 25 years ago. Sir? Major, imbestigahan mo lahat ng mga survivors sa San Marco tragedy noong early 70s. Pero masyadong matagal na yung pangyayaring yun, sir. We have to exhaust all resources para ma-solve ang kasong ito. We cannot afford to fail the General. Paano ngayon yan, Tonyo? Sa Lunes na ang pasukan ni Helen. Di bali na po Nay. Sa susunod na taon na lang ako papasok. Hindi maaari. Ang mabuti pa, Tonyo, isanla na lang natin ng kwintas. Yun na wag mong gagawin. Baka hindi na natin matubos. Yan na nga lang may halaga may iwan natin kay Helen. Hayaan mo, anak. Gagawa ang tatay ng paraan. Basta, hindi ka hihinto sa pag-aaral. Akong bahala. Yes. Si Lieutenant Colonel Madrigal. Kumusta na kaya siya? Well, the last time I've heard of him, dinalas siya ng kanyang kapatid sa isang mental asylum. Hindi ko lang alam kung nakalabas na siya. That man. Hindi niya alam ang tunay na dahilan ng pagiging sundalo. Masyado siya nagpapadala sa emosyon.
Tingnan mo tuloy ang nangyari sa kanya. I'm glad you brought it up, sir. Dahil ang anak niyo si Leia is interested in talking to him. Sa anong dahilan? Well, I have no idea, sir. Pero din-discourage namin siya ni Colonel Villaluz. I won't allow my daughter to go anywhere near that fool. Alam mo na ang dahilan. I understand perfectly, sir. Siya nga pala, General, meron akong mga bagong lead na pinaimbestigahan ni Major Victa na pwedeng makatulong sa kaso ni Mario. Don't give up, sir. Tita Karina? Bakit po kayo malungkot? Wala. I'm here naman eh. I'll take care of you. Salamat. I love you, Tita Karina. I love you too. Hanggang ngayon, hindi mo pa ako pinakilala sa mga magulang mo. Mabuti na itong ganito. Magkakilala tayo dahil sa iisang layunin. Manumpa kayong dalawa para sa ikapagtatagumpay ng inyong pagtataling puso. Para sa ikasusulong ng ating pakikibaka. Sumusumpa kami bilang mga kasapi na buong puso namin mamahalin, igagalang at pahalagahan ng isa't isa. Magkatuwang naming itataguyod ang aming tungkulin sa bayan sa ilalim ng patnubay ng partido. At hindi namin nahayaang maging hadlang ang aming relasyon sa pagtupad ng aming tungkulin sa kilusan, sa revolusyon at higit sa lahat sa sambayanan. Sumusumpa kami bilang mga kasapi ng partido. Nagagampanan ang aming mga tungkulin sa isa't isa. Ayon sa prinsipyo ng proletaryadong relasyon. Iaalay namin ang aming pag-iibigan, maging ang aming buhay, para sa dakilang mithiin ng partido para sa bayan. Mabuhay ang bagong kasal! Mabuhay ang bagong kasal! Mulong? Mahal mo ba talaga ako? Oo naman. Mulong. Darating din ang araw. Magkakaroon ng saysay ang pinaglalaban natin. Hindi na natin kailangan pa magtago. Mamumuhay tayo ng tahimik. Kasama ng mga anak natin. Lilipulin natin lahat ng masama. At ano man ang mangyari, tandaan mo, mahal na mahal kita. Nandiyan na sila. Para ho! Nasiraan ho kami, tulungan ho kami. Bakit? Ano ba nangyari? Ano ba sira? Sakay na, bilis! Bilis! Florencia Valderrama. Ang pinag-usapan, si Colonel Dumagat lang ang titirahin. Kapatid siya ng isang opisyal sa militar na may atraso sa bayan namin. Walang puwang ang personal na galit dito sa ating gawain. Kaya iminumungkahi ko na bigyan ng karampatang parusa. Maaari siguro magpahinga muna si kasamang Helen. Maaari siyang bigyan ng ibang gawain hanggat hindi niya nare-resolba ang kanyang pampersonal na problema. Ano masasabi mo, Kamulong? Sumasangayon ako. Kung ano man ang mapagkasundoan ng kolektibo. Sa palagay ko, kailangan nga magpahinga ni kasamang Helen. Masakit man sa loob ko dahil magkakahiwalay kami. Mulong.
Helen. Kasama. Pwede ba nating pag-usapan muna to? Maliwanag na sa akin ang lahat, Mulong. Hindi mo ko kayang ipagtanggol. Ang puso mo, ang utak mo, pati na ang simpatya mo, nasa kolektibo. Asawa mo ko, pero hindi mo ko kayang panindigan. Walang puwang ang emosyon sa ating samahan, sa inyong samahan. Pero may batas tayong sinusunod. Walang personalan. Kaya pasensya ako, ganun ba? Gusto ka naming tulungan. Pwede kang magtrabaho sa ibang unit. O kaya pansamantala magpahinga. Para ano pa? Mulong, ngayon ko lang naisip, hindi magkatugma ang inyong layunin at ang gusto kong mangyari. May sumpaan tayo. Ikinasal tayo ng partido. Kaya kahit ano pang sabihin mo, ayaw na nila sa akin. Hiwalay na rin tayo. Wala na rin silbi ang kasal natin. Wala na ako ibang maaasahan kung hindi ang sarili ko. Helen. Talon, talon, talon. Helen, talon pa. Sige. Helen, 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 Helen. Uy, ayaw mo na? Bakit? Sige, tulog na. duplicate key dito. Ito po, ma'am. Akin. Hindi naman ito eh. Napalitan na ito. Mumay! Mumay, don't test my Karina? patience. Karina! Buksan mo ito! Mumay! Mumay, open the door. Lolo's here. Ayan. Pinabayaan mo kasing ma-impluensya ng babaeng yan ang apo ko. Tingnan mo, hindi mo na makontrol. Please, let me just handle this, okay, for once. Mumay! Mommy's not mad anymore. Open the door. Hindi mo na kaya. Lumalala na ugali ng batang yan. Mumay! Come out here! Mumay, please open the door. Ano bang problema? Ikaw ang problema. Kung ano-ano ang tinuturo mo sa apo ko. Kasalanan mo yan.
Sumasama ang ugali ng bata. Tala, buksan mo ito bago ko maisipan sirain. Huwag niyo akong utusan na parang tau-tauhan ninyo. At wala kayong karapatang sirain yan dahil nangungupahan at nagbabayad ako sa inyo. Marami ka pang Karina, satsat. please, just do what he says. Kasi nasa loob si Mumay eh. Wala akong magagawa kung ayaw na sa inyo ng bata. Bakit hindi niyo nalang siya hayaan kung saan niya gusto? Ano bang gusto mong palabasin na wala akong karapatan sa anak ko? Nilalason mo ang isip ng apo ko. Tinatanggal ko ang lason sa isip niya. Huwag kang arogante. Karina, tama na. Please, my God, let's be reasonable. Mumay? Mumay? Halika na. Halika na. Karina! Sige na, punta ka na sa mami mo. Mumay? Sige na, Mumay. Ano ba? Come on, let's go. Ayoko! So? Baka naman you don't give her time. What? Ano ibig niyo sabihin? I'm a failure as a mother. Hindi, kulang lang sa pansin yung bata kaya nagkakaganyan. Yan ang nga bang sinasabi ko eh. Kaya ako, hindi ako basta-basta nagpapaupa. Harap-harapan, iniiwasan ako ng anak ko. Dahil dyan kay Karina, binibrainwash niya. Palayasin mo. But let me remind you, paborong batas sa mga tenants. Kung ako ikaw, turn it into an advantage. Alamin mo kung anong gayuman itong si Karina sa bata. Good morning, Tita Karina. Good morning. Leia. Gusto ko sanang humingi ng sorry sa nangyari. Huwag kang mag-alala, hindi na ako makikialam sa bata. Alam ko naman na wala akong karapatan na. Tita Karina, sino na magiging tutor ko? At saka sino na magiging kalaro ko? Habang wala si Mami, ayoko naman si Yaya Sally. Mami. Mumay, makikipaglaro pa rin naman sa'yo si Tita Karina eh. Tsaka, siya pa rin ang mag-tutor sa'yo. Hindi ba, Karina? Oo. Yay! Talaga, Mami? Talaga, Tita Karina? Karina, gusto mo bang sumama sa amin? Sige, Tita Karina, sumama ka sa amin. Sige. Oh, diyan ka na sa likod, ha? Karina, diyan ka na sa harap. Maliit pa lang ako, tinuruan na ako ni Papa na maging the best. Kaya sa kahit na anong trabaho, gusto kong mag-succeed. Alam mo, kung makikilala mo lang kami, you like us, madali naman kami pakisamahan. Yan, sige, lakad. Siguro nagtataka ka kung bakit bigla akong nag-open up sa'yo. Alam mo kasi naisip ko, nakatira tayo sa isang bahay. Mas mabuti na rin yung nagkakakilala tayo, di ba? Ay, patayaw na. Ikaw, taga saan ka nga ba? Hindi mo pa sinasagot yung tanong ko. Taga saan ka ba? San Marco. Sa barangay San Marco. Dito sa Laguna, dun ba? Shh, Mumay! Malapit lang pala kayo sa amin. Taga Laguna rin kami. Tita Karina, nakita mo ba si Helen? Ha? Si Helen? Ito pala. Nakalimutan ko dito. Ay, Mumay, akin na yan. Mumay, para sa atin to. Nararamdaman ko kasi na malapit na ang pakikipagtuos sa mga demonyo. Sa mga monsters. Sikreto natin to, ha? Opo. Pero
natatakot po ako eh. Huwag kang mag-alala. Tayo lang naman ang magkakampi rito eh. Hindi kita pababayaan. Huh? Kailangan excuse pa hinasar. Hindi ka na ba talaga titigil, Helen? Alam na ng mga kasama na ikaw pumatay doon sa tenyente. Ang Quezon tuloy yung pinagbibintangan na kahit anong tanggi naming hindi kaming gumawa. Kaming pinag-iinitan. Isa siyang Valderrama. Anak siya ng taong pumatay sa pamilya ko at lahat ng mga mahal sa akin. Helen, ang hirap kasi sa'yo. Hindi mo man lang iniisip kung anong maaaring maidulot ng mga pinagagawa mo. Ang ginagawa ko. Helen, makinig ka naman sa akin, oh. Alang-alang man lang sa pinagsamahan natin. Mulong. Sandali. Mahal kita. Hindi ako nagtsagang hanapin ka kung wala na akong pagmamahal sa'yo. Kahit sarili kong kaligtasan itataya ko dahil ayokong mapahamak ka. Mahal pa rin naman kita, Mulong. Kaya lang sa panahong ito, hindi sapat ang pagmamahalan natin para maayos lahat ito. Iba ka, iba ako. Asahan mong babaunin ko ang pagmamahal mo. Ako? Iba to, Hoy. Veterano ng Mindanao. Sumabak sa mga huramentado. Thank you, Colonel Valderrama, sir. Mr. Clean. General na po. General na nga pala. I've been out of touch, eh. Magmula na na-dismiss ako. Namputa, oh. Sumabit-sabit ako sa mga Ramboys. Pinagkamalang coup-platter. Pagkatapos ng magkainitan, ako ang unang sinipa. Sayang, wala na ang mentor kong si Valderrama. General Valderrama. General, I miss you, sir. Kamusta naman po si General Valderrama as a leader? Bigat. Di ba, General, sir? Ikaw ang nagturo sa aking maging matapang, ha? Sa baryo, pinapakita ni General na talagang matapang ang unit niya. Yung mga sinasalvage namin, hindi mo na makikilala. Saka, ang dami nila. Hindi, sir. Seriously po, kasi gagamitin ko ito para sa birthday ni Papa, eh. Totoo! Hindi ba, Colonel? I mean, General na pala.
Yon ang talagang hindi ko makalilimutan. Yung pinayayari sa amin ni General, hindi mo na makikilala. Sinisira namin ang mukha para walang makaalam kung sino sila. Minsan, sabay-sabay namin silang nililibing. Walang nakakaalam. Basta't komunista o rebelde, patay agad. Salvage agad. Walang huli-huli. Talagang matapang yan si General. Matapang yan. Ultimo aktivista, takot dyan. Yung mga desaparecido, wala na yung mga yon. Pinatay naming lahat. Pinatay namin. Pinatay namin. Pinatay namin. Johnny! Hindi siya dapat nakalabas ng kwarto. Mila, dali! Tulungan mo ang kuya mo. Ihatid mo sa kwarto. Halika na. Halika na. O, dahan-dahan. Pinatay namin. Ganyan. Mila, ikaw na ang bahala sa kanya. Opo. Pinatay namin. Pinatay namin. Pasensya ka na, ha? Wala kasi ako sa bahay, eh. Hindi ba ikaw yung anak ni General Valderrama? Tinugunan niya ako sa lahat kong panawagan. Kaaway ko'y magdaranas ng pait ng kabiguan. Hindi nila tayo pwedeng paalasin dito. Kung dadaanin nila sa dasige, magkamatayan na. Huminahon ka, Tonyo. Kay awa ang Diyos. Pinapunta ako dito ng provincial commander upang himuking kayong lisanin ang lugar na ito. Napagbibintangan kayong mga NPA supporters. Dito po na kami supporters ng NPA. Oo, Father, Ano magagawa namin? Naiipit kami sa gitna. Siya nga ho. Matindi ang bakbakan sa magkabilang panig. Siyempre po, kung may nangangailangan ng tulong, kung may nasugatan, tutulungan po namin. Sundin na lamang natin ang gusto nila para matahimik tayong lahat. Anong matahimik sa kanila? Ibig sabihin may kasalanan kami. Lalaban kami, Father! Lalaban kami! Maaari bang huminahon kayo? Kinakampihan niyo ang militar dahil patatayuan kayo ng simbahan dito. Bakit pinararatangan ng buong barangay na komunista? Ganyan ang mga yan. Paraan lang yan para mapaalis tayo dito at makuha ang lupa. Ay, paano po kayo? Ako ang leader, anak. Ako ang makikipag-usap. Pag nakita ng mga berdugong yan na nagkakaisa kami, aalis din ng mga yan. Ang ina, anak, magdasal tayo. O Diyos ko, tulungan niyo po kami. Sandali! Ano ba? Huwag niyo saktan ng mga tao! O Diyos ko, amin pong lupain ito. Sir. Kill everything that moves and everything that breathes. Yes, sir. Yes, sir. Hindi kami mga NPA! Hindi kami mga rebelde! Anak, kahit anong mangyari, huwag kang lalabas. Punta kayo! Papatayin tayo ng mga hayop na yan! Puntayin natin! Let's go! Let's go! May mga buhay pa, sir! Hindi ba, Let's go! Umalis ka na,
Ma'am, Si Papa. nandun po sa itaas. Pakiakit na lang itong gamit ko. Opo, ma'am. By that first act of self-determination at EDSA in 1986. Ole, you're back. It is now up to us I'm watching the president. that renewal to achieve a continuity of Sit down. national purpose that goes back 100 years. Pa, I need to talk to you. Our nationalist revolution of 1896, Tatapusin ko muna itong pinanonood ko. Hindi, ngayon na. independence in 1898. Ano ba itong Tell me what napaka-importanteng... really happened in San Marco, Laguna noong October 1971. 1971. That's more than 20 years ago. Let me recall. Hotbed ng insurgency ang San Marco nung panahong yon. Nandun ako kahapon. So, nakita mo kung gaano katahimik ang lugar. Nakita mo siguro kung gaano kasagana ang palayan at mga gulayan ngayon. At marami na silang mga small businesses. It's beginning to be a boom town. At marami na mga investors. Marami din ang naulila. Marami ng mga matatandang balo. Mga nawalan ng kapatid at anak. Paano ginawa mo sa kanila? Just what exactly do you mean by that? What I mean is, did you have anything to do with what happened in San Marco? Okay. Nagkaroon kami ng intelligence report. Nasakop ng mga insurgents ang bayan na yon. Ginawang palabigasan ng buong San Marco. At tuwing nire-raid namin, nagtatakbuhan na parang mga daga. May mga tauhan din akong napatay. Leah, we were trying to save the town from the insurgents. But how did you save them? Look, nung mawala ang mga rebelde at ang mga supporters nila, San Marco boomed. Investors started pouring in. Nakita mo naman siguro ang ebidensya, hindi ba? Yes, pa. Nakita ko ang mga ebidensya. And I've seen more. Na mag-overnight ako sa San Marco kagabi. I met this old lady. May-ari siya ng lodge na tinuluyan ko. Ang sarap pala ng buhay ninyo dito, sabi ko sa kanya. Bigla na lamang siyang umiyak. Iyak siya ng iyak. Hindi ko malaman kung bakit. Naintindihan ko lamang nang magkita kaming muli. Kanina when I was on my way home. Nasa sementeryo siya. 8 miyembro pala ng kanyang pamilya ang namatay noong October 1971. Mga bata, mga matatanda. And when I looked around, maraming mga puntod and they all had one thing in common. October 1971. Pa, bakit ang daming namatay ng sabay-sabay? Bakit pati mga bata? Some of them were even younger than Mumay. Video-tape ko ang mga puntod because I wanted you to see them. At eto pa, ang diary ni Lieutenant Colonel Madrigal. Nakadetalye dito ang lahat ng kawalang hiyaan na ipinagawa mo sa kanila nang ipamassacre mo ang bayan ng San Marco. So, nagkita pala kayo ni Madrigal. Well, thank you for this. Naiintindihan kita, Leia, sa naging reaction mo.
Pero ito ang hindi mo naiintindihan. Na kailangan isakripisyo ang ilang nanggugulo para bumalik ang kapayapaan ng isang lugar. Kahit buhay ay kailangang isakripisyo. Pagmasdan mo ang mga peklat sa katawan ko. Tanda yan sa pagtatanggol ko sa demokrasya ng ating bayan. Hinarap ko ang mga bala. Isinakripisyo ko ang aking sarili para sa ikabubuti ng nakakarami. At kung may lehitimong dahilan, oo, handa akong pumatay. At handa ko rin ialay ang aking buhay. Lea, naiintindihan mo ba ako? Kinamumuhian mo ba ako? No pa. Hindi kita kinamumuhian. Nahihindik ako. Dahil nasisiraan ka na pala ng ulo. Lea? Lea! Tapos ka na magpakumpisal, Father. Oo, pero kung gusto mo... Dito na lang ako, Father. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, ang Diyos ay liwanag ng ating puso. Paglawang ka nawa niya ang kanyang awa at aminin mo nawa ang iyong mga pagkasala ayon sa katotohanan. Amen. Amen. Teka, Father. Mali. Ibang klaseng kumpisal ko. Progress report tungkol sa project ko. Anong sinasabi mo? Dalawa na ang nailigpit ko sa pamilya ng demonyong Valderrama, Father. Ang kapatid niyang babae at ang anak niyang lalaki. Ano ibig sabihin? Pinatay mo? Nakaschedule na rin ang anak niyang babae at si Valderrama mismo, Father. Sa Huwebes o Biyernes. Medyo komplikado ang plano ko, Father. Halika dun sa... Gusto kong nakaluhod. Helen, anak. Kinakailangan pagsisiya mo ang ginawa mo na, ha? At hindi mo pwedeng ituloy ang binabalak mo pa, ha? Bakit ganyan ang tono niyo? Dapat nga i-congratulate niyo ako dahil sa nagawa ko na. At sabihin niyo na, good luck sa gagawin ko pa. Nagtatagumpay na tayo, Father. Malapit nang malipol ang mga demonyong yon. Kailangan silang mamatay dahil marami silang pinapatay, Father. Pinangyayari lang natin ang kalooban ng Diyos. Maghunos dili ka kahit ng kaunti, anak. Makinig ka sa akin, Hindi Helen. Hindi pinalayas si Cain sa hardin ng Eden pagkatapos niyang patayin si Abel. Pinalayas lang natin ang mga Valderrama sa balat ng lupa, Father. Huwag mong pilipitin ang sinasabi sa banal na kasulatan, Helen, ha? Nang palayasin ng Diyos si Cain, ang sabi nga sa kanya, hindi siya dapat matakot. Walang papatay sa kanya. Nilagyan pa ng palatandaan sa mukha bilang mabalas sino mong maghiganti dahil pinatay niya ang kanyang kapatid. Anong sabi ni Yahweh sa kanya? Parurusahan ng 6 na ibayo ang sino mang gumalaw sa'yo. Tama, Father. Tama. Walang makagagalaw sa akin. Ito ang palatandaang inilagay ni Yahweh sa aking mukha. Parurusahan ng 6 na ibayo ang sino mang gumalaw sa akin. Ginagago mo pati ang Diyos, maldita ka. Kaya walang gustong umampon sa'yo. Alam mo ba? Hindi ko...
Ang tanga-tanga ko. Bakit ngayon ko lang nakita ito? Kakampi ka ni Valderrama at ng mga militar. Kayo at lahat ng mga madring nagkandili sa akin kunwari para malaman ninyo kung ano ang lahat ng gagawin ko. Pero hindi ninyo ko pwedeng isuplong sa mga pulis. Dahil lahat ng nalaman mo, lahat ng nalalaman ninyo, nalaman nyo lang dahil nangumpisal ako. At hindi ninyo pwedeng sabihin sa iba kung ano ang aking kumpisyon. Helen! 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 Diyos ko, hindi ko na kaya ang batang yan. Ubus na ang pasensya ko. Ipinauubaya ko na sa'yo si Helen. Patawarin mo ang kanyang mga pagkakasala dahil hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Iligtas mo ang kanyang mga kaaway, ang mga sino pa mang tangka niyang patayin. Higit sa lahat, masunod ang kalooban mo at hindi ang sa amin. Mamaya, Hindi siya muna magbabantay. Isa-isa sa inyo. Kagabi. Oo, sige. Importante magpalitan kayo. Ikaw muna, Baka pare. matulog naman kayo pareho. Oo, mabuti nakaidlip pa. ako, ikaw naman susunod. Oo, sige. Ha? Di ba nadadaya ako? Kumain muna ho kayo. Uy, salamat. Sakto, gutom na kami. Hoy, Penny, yan ah. Mamaya ka na. Oh. Oh, bigyan niyo na rin si Sally. Hindi, salamat. Busog pa ako. Sige. Oh, yan. Okay, hey. Bira kayo. Sakto-sakto to. So, nung widespread violation of human rights under the dictatorship, anong naging papel ni Papa? Well, let's put it this way. When he was still in the service, your papa, General Valderrama, was a good leader who followed the Constitution. What do you mean by that? He was called Mr. Kling. Malinis gumawa. Hello? Hello? Oh, Karina, ba't ang dilim? Brownout ba? Pinatay ko. Pati telepono pinutol ko. Bakit? Ha? Ano itong nakakabit na ito, Karina? Bomba. Karina, bakit? Umalis ka na kung ayaw mo madamay. Alis na. Wag! Oo, alis na ako. Guard, gumising kayo! Ano ba? Gumising ka! Si Karina, gising kayo! Gising!
Sino ka? Karina? Helen Morta. Isa sa mga naulila sa San Marco. Bakit? Nakalimutan mo na ba, ha? General Valderrama, nakalimutan mo na ba ang kademonyohang ginawa mo sa amin? You won't get away with this. You little pipsquirt! Baka hindi mo kilala kung sino kinakalaban mo. Kilalang kilala kita. Mula pagkabata, tinandaan ko na ang pagbumuka mo. Ang pangalan mong walang bahid dungis. General Valderrama. Simbolo ng isang tunay na tagapagtanggol. Makatao. Makabayan. Makadiyos. Ipinaglalaban ang karapatang pangtao. Mr. Clean. Ang kapal ng mukha mo. Hayop ka? Ikaw ang hayop! Yan ang hindi alam ng mga tao. Mamamatay tao, masahol ka pa sa hayop! Sinunod ko lang iniutos sa akin. Bata ka pa noon. Marami ka pang hindi nalaman kung bakit nangyari yon. Tama ang ginawa ko. Dahil mga rebelde, mga taga San Marco! Pinalaki ako ng nanay ko na alam ko ang tama at mali. Kitang-kita kong pinagtatagtad ninyo ng bala ang mga tao. Hinakusahang mga rebelde. Mga taong nais mamuhay ng tahimik sa lupang sinasaka. Mga batang walang kamalay-malay. Mga matatandang walang kalaban-laban. Ang nanay at tatay ko, mga rebelde. Nasaan? Nasaan, ha? General Valderrama, hinahanga ang general. Nasaan ang sinasabi mong ang ipinagmamalaki mong karapatang pangtao? Tinanggalan mo sila ng karapatang mabuhay. Ikaw ang walang karapatang mabuhay sa mundo. Tama ang ginawa ko sa kapatid mo at sa anak mong lalaki. Pero ikaw ang pinakaugat. Hinihintay ka na sa impyerno. Ang init-init at saka dilim-dilim. Mumay. Bakit kami gan? Dito ka. Dito ka muna, ha? Opo, natatakot ako eh. Mas nakakatakot sa labas. Nandoon ang mga demonyo. Mas ligtas ka rito. Si Mami at saka si Lolo. Huwag nang maraming tanong. Ano man ang marinig mo, ano man ang mangyari. Basta huwag kang lalabas. Opo. Mabait kang bata, hindi ba? Opo. Dito ka muna.
Bakit nakabukas ang gate? Bakit nakapatay ang ilaw? Anong nangyayari dito? Paano po? Naku po, si Karina, tinanggal niya po yung switch tapos pinatid po yung kawad sa telepono natin. Pinatakas lang po ako dahil may nilagay siyang bomba sa loob. Tapos po yung security pinakain, pinatulog po silang lahat. Pati yung isang maid, si Didit, pinatulog. Si Papa, si Mumay? Nandun po sa itaas. May putukan pa po, ma'am. Makinig ka sa akin, Sally. Makinig ka sa akin. Tumawag ka kay Colonel Asuncion at kay Major Victa. Gamitin mo ang cellular sa kotse. Tumawag ka ng maraming pulis. Bilisan mo, ha? Bilisan mo! Papa! Mumay! Papa! Karina! Karina! Karina, please. Nasaan si Papa? Nasaan si Mumay? Anong ginawa mo sa kanila? Mga kampon kayo ng demonyo. Hindi totoo yan. Pinatay niya ng walang awa ang mga magulang ko. Ang buong San Marco. Anong tawag mo doon? Sugo ng langit. Alam ko kung anong nangyari. Alam mo kung gaano ka hayop ang hinahangaan mo, He's still my father. Kahit ano pang nagawa niya noon, ako pa rin siya. Karina, please, patawarin mo na si Papa. Alam ko kung gaano kasakit. Hindi mo alam kung gaano kasakit yun. Ginawa lang niya ang kanyang tungkulin. Matay tao siya. Ikaw at si Mario ay isang ugat ang pinanggalingan niyo. Si Mario? Wala kaming kinalaman ng kapatid ko. Wala kayong karapatang mabuhay. Patayin mo man kaming lahat, hindi na may babalik ang buhay ng mga magulang mo. Dapat na kayong mawala sa mundo. Gary, si Lea ito. Anong problema dito? Si General at saka yung apo niya. Ayan po ang anak niya, ang mom ko. Kausapin niyo. Ma'am, may sugat kayo. Padala mo na kayo sa ospital. Please lang ito. Ang kailangan ninyong iligtas ay si Papa at ang anak ko. Pero hindi kayo basta-basta makakapasok dahil may pompa doon. Mami! Tita Karina, huwag po! Sabi mo lang po ko! At saka kape tayo! Lola! Momay! Hindi ka dito. Mamay, yun ang nararapat sa kanya. Hindi ba sabi ko sa'yo noon, demonyo siya. Monster. Hindi ko makakalimutan ang ginawa niya sa amin noon. Kahapon. Tita Karina! Si Mami! Tita Karina! Tita Karina! Labas na tayo! Libo sa mga demonyo, anak! Takbo na! Mumay. Makinig ka mabuti. Mahal na mahal kita. Ayokong madamay ka sa gulo namin ng lolo mo. Ayokong madamay ka sa gulo namin ng lolo mo. Naiintindihan mo? Opo. Paano ka? Ako nang bahala sa sarili ko. Paano ka?
Tandaan mo lang lagi, ano man ang mangyari, saan man ako naroon, tayo pa rin ang magkakampihan. Opo. Kung nalulungkot ka, isipin mo lang lagi, ako ito si Helen. Tita Karina. Tita Karina. Sige na, hinihintay ka na ng mami mo. Sige na. Hindi nga namin alam eh. Paraan! Paraan! Colonel! Paraan dyan! Excuse me, miss. Ano talaga nangyari? Pinastate po ni Karina sa General. Kapatid ko. Si Papa, di mo ba? Kami naman. Siya bang nasa larawang ito? Sila pala ako. Siya si Helen Morda. Get the kid! Everybody ready. Cover the child. Cover them. Major, get ready to attack, but be sure the general is safe. Leia! Si Papa nandun pa rin sa loob. Helen Morda! Alias Karina! Si Major Victa to! Binibigyan kita ng 10 minuto upang ilabas mo si General Valderrama! Kundi, papasukin ka namin! Panginoon ko, alalahanin mo ako pagdating ko sa kaharian mo. Di na may babalik kahapong nagdaan. Ba't lilimutin ang bawat nakaraan? Alaala ng kahapon, kung hindi mo tatakasan, ang bawat ngayon mo'y pasasaan. Ang puso'y nagtatanong, ba't may kahapon pa? At tibay kay sakit, limuti paano ba? Ngunit kung mananatili ang pagod sa iyong dibdib, bago umagay di makakamit ngayon.